Hi, magandang hapon po sa inyong lahat for our second reading of the day. Nandito po ako sa um, lugar kung saan dito po kami nagre-recharge ng energy kapag ganito. Pasensya na po kayo, medyo late na po akong nag-second reading of the day because may mga tao po akong, mga alaga po akong tinulungan at ginawa ng something na reading and yan. May mga tinulungan lang po tayong tao. Kaya na-late na po akong mag-second reading of the day. But as promised, nandito na po ulit ako para magbigay po ng second reading of the day sa inyong lahat. Okay, ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day? Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ayan, so ito po, may second reading of the day na po tayo. Titingnan po natin kung ano po ang makikita natin dito sa isang baraha. Okay. Ayan, okay, tingnan na po natin kung ano po makikita natin. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Huwag niyo pong skip to dahil dito po tayo magkakakuhanan ng energy. Ano po kaya ang makikita natin? Okay. Meron po ako nakikita dito na mayroon pong regrets, may resentment po at umaasang mapapatawad mo pa siya and desire to reconcile with you. No? May tao po dito na gustong bumalik sa'yo. Nagsisisi po sa kung ano man ang nagawa niya sa'yo. So dito po sa second reading of the date natin ay may taong nagsisisi at umaasang mapapatawad mo pa siya. Kaya lang po, ang pakiramdam ko po, kulang pa po ito sa initiative, no? Hindi naman po pwedeng umaasa siya na mapapatawad mo siya at may regrets po siya, nagsisisi siya, umaasa siya mapapatawad mo siya. Pero dapat po, ang efforts po ay nanggagaling sa kanya at hindi po sa'yo, no? Na-stress and burnout po ito dahil alam naman daw po niya yung sinasabi ko, sinagot ako, no? Alam naman daw po niya yung sinasabi ko, but the fact po na ang dami daw nangyari sa inyo, marami daw po ang nadamay, somehow, marami pong nadamay, ay nahihiya po ito o wala po itong mukhang maiharap, hindi lang po sa'yo, kung hindi po sa mga taong nadamay, pwedeng pamilya mo, pwedeng pamilya mo, pwedeng ang kamag-anak nyo, kaibigan nyo, sa mga tao pong nadamay, naging greedy daw po kasi siya makasarili, hindi po siya nag-isip, at ito po ay parang ginawa niya lang out of para sa makasariling rason o agenda po, no? Naging masaya po kayo nung time na kayo po ay magkasama, hindi mo po inaasahan na magagawa niya sa iyo ito. Hindi mo po inaasahan na somehow
hindi mo po inaasahan na balang araw ay masasaktan ka po ng taong ito. No? Secure na secure po ang pakiramdam mo nung una dito. Alam mo po na kahit ito ay nag-cheat sa iba, hindi po ito mag-cheat sa'yo. Pero ang nangyari po kahit papano ay sa totoo lang po ay naging bumalik po siya sa dating gawain, ano? Parang nagawa niya rin pong saktan ka kahit um, hindi mo po iniisip na gagawin niya sa ito. Nagtiwala ka po sa kanya. You are parang nanggaling ka na po sa isang masakit, masaklap na hiwalayan, isang failed relationship, and somehow umaasa ka pong hindi na po niya gagawin sa'yo, pero yun lang po ang masaklap, ginawa niya pa rin po sa'yo or nagawa niya pa rin po sa'yo. Somehow, ayaw pong ipaalam nito sa ibang tao kung ano ang totoong nangyari. Parang gusto niya pong pagtakpan pa din po, no? Pagtakpan pa rin po ang totoong nangyari. Kaya po parang napaka-unfair naman po sa iyo kung hindi po malalaman ito ng ibang tao. Hindi naman po sa para siraan mo siya. I know you are trying to protect this person. Pero sa totoo lang po, hindi niya po deserve yung pagproprotekta mo, no? You deserve to tell everyone the truth and nothing but the truth para po the truth will set you free, no? Hindi po pwedeng sa lahat ng oras ay hindi po pwedeng sa lahat po ng oras ay pagtatakpan mo to at ikaw naman din po yung madidiin. Talaga naging greedy tong taong to. Greedy. No? Talagang sa nakita ko po dito somehow ay itong tao pong ito ay masaklap po, no? Sinabi niya po sa iyo na mahal ka niya, hindi ka niya loloko, hindi ka niya sasaktan, pero lahat po ng sinabi niya sa iyo somehow, sinabi niya po sa iyo ay totoo lang po ay kinain niya din po, no? Sa totoo lang kinain niya din po. There is this distraction, no, disaster, the tower. Alam niyo po, sinasabi ko lagi to sa lahat ng nanonood sa akin na ang disaster, ang tower ay isa sa siya ang para sa akin ang pinaka-worst card sa tarot, no? Disaster to, pagbagsak, tuloy-tuloy na pagbagsak ng mundo, tuloy-tuloy na kamalasan, and somehow, ayan po talaga, no? Diyan po talaga yan babagsak. There is this weakness and insecurity, no? Ngayon po ay nakakaramdam siya ng kahinaan, ng insecurity. Bakit? Kasi po, sa totoo lang po, sa nakikita ko po dito, no, hindi niya po natupad yung mga pangako niya sa'yo. Tapos, meron pang times na ikaw pa po yung napasama. Meron pa pong times na parang ikaw pa rin po yung napalabas na blame, no? Ikaw pa rin yung nasaktan na, ikaw na yung nasaktan, ikaw pa yung na-blame, ikaw pa yung nandyan para pa rin sa kanya, ikaw pa rin yung kahit papano ay umiintindi sa lahat at hindi mo pa rin siya pinapabayaan. Somehow, alam nyo po, tinalo mo po si Rizal, no? Tinalo mo po si Rizal kasi kahit anong ginawa niya sa iyo, mahal mo pa rin po at minahal mo pa rin tong taong to. At talagang kahit sinasaktan ka, medyo may pagkasadista ka po, mahal mo pa rin yung tao na to. Pero, hindi po kayo lahat. No? For some of you, ay galit na galit naman po. There is two energies na nakikita ko. That is the first energy. And the second energy is halos isumpa mo na po ito sa galit. No? Halos isumpa nyo na po sa galit. And sa nakikita ko po, halos ayaw mo na po makita ni anino nito. Happy surprise, dreamers. Sa totoo lang po, sa nakikita ko may maganda pong mangyayari sa iyo. Meron pa nga rin pong parating sa iyo, no? Pero hindi po yan matatanggap ng person mo at haharangan niya po ang energy na yan. For some reason, mahaharangan niya po yan sa pagme-meditate niya. Alam niyo po, itong person nyo ay meron din po itong gift of ang lakas po ng ano niya, hindi siya intuition, hindi siya instinct.
more on meditation, kaya ka po niyang i-meditate, kaya ka po niyang pag-isipin, kaya ka po niyang i-mental telepathy, no? Sa totoo lang po, kayang-kaya ka po niyang pag-isipin. Meron po sa yung nag-iintay, sabi ko nga, happy surprise, may rewards, lahat po ng pinaghirapan mo para sa sarili mo ay gawin mo po ngayon, no? I-focus mo po sa sarili mo lahat. For those times na prioritize mo yung person na to at kinalimutan mo yung sarili mo, bumawi ka daw po sa sarili mo because you deserve to be treated like a queen, like a princess. Kung hindi niya po ito nagawa sa'yo, ikaw po ang gumawa sa sarili mo nito. Hindi niya po mabalanse lahat ng mga kasinungalingan na lumabas sa kanya, no? Kaya most of the time, pagka tinatanong mo po to, for some of you na meron pong minimal communication, nagagalit po siya, dinadaan niya po ikaw sa sindak, no? Dinadaan ka po niya sa sindak, and somehow dinadaan ka po niya sa pagalit, no, na wag na lang pag-usapan, ganyan, etc. Nagagalit-galitan na lang po siya para po hindi ka na po makulit magtanong, no? Kasi po, yung iba po sa kanila, kinakalimutan na naloko ka, pero ikaw po daw ay makulit, no? Kulit ka pa raw ng kulit na nagtatatanong, no? Ayaw na nga po nila saan ang pag-usapan because somehow mabigat po sa energy nila yung nagawa po nila sa yung kasalanan. Ayaw po nilang ang maiwan sa iyo o ang maging legacy nila sa iyo ay babaero, manloloko, pero yun po, ginawa pa rin po nila yung pinangako po nila sana na hindi po nila gagawin sa iyo, no? Somehow, natakot din po ito, no, na yan na po ang maging standard ng tingin mo sa kanya, no? Somehow, for some of you, bumabawi naman po ito, pero that is not enough. Feeling ko po ginagawa kayong option ng iba na nag-e-enjoy sila having both worlds, no? For some of you, sa aking mga subscribers, having both worlds para po pag hindi po ito nag-work out, ay may pabalikan po sila sa iyo, no? There is this fatigue and exhausted na po siya. Over fatigue and exhausted po siya sa mga bagay-bagay ngayon. Ayaw niya po talagang bitawan din yung connection meron kayo. Lagi ka pong iniisip ng person na to. Lagi ka po niyang minimeditate at lagi ka po niyang hinuhold. Kaya kung nagtataka ka po, bakit at sa bakit talaga, na ikaw po ay, nakakapag-isip sa kanya o bakit hindi mo pa rin siya nakakalimutan kahit hindi mo naman siya iniisip, it is because siya po ang nag-iisip talaga sa'yo. One-sided po, no? Parang ang pakiramdam niya po ay there will come a time na pag ginusto ka na niyang balikan, baka daw hindi mo na siya gusto or baka daw mapagod ka na, no? Somehow, naiisip niya din po yun, kaya po siya most of the time exhausted kakaisip. Ayan, no? Nai-imagine niya po nakakayanin mo daw kasing wala siya, no? Pero siya po, hindi niya po kakayanin na wala ka. Kaya ayaw po nito, no? Ayaw po nito sa totoo lang na maka-move on ka. Ang gusto po niya somehow is ma-hold ka niya, no? At talagang ma-stuck ka sa inyong dalawa. No, alam ko po na hindi ka po ang tipo na papayag ng dalawa kayo, no? Kaya minsan kahit po napasok ka sa isang sitwasyon na ganito, ayaw mo man, pero wala ka pong choice, no? Pero hindi mo kinakaya, that's why nasasaktan ka po ng sobra. Hindi mo pa rin po matigil yung communication nyo kahit alam mo na may iba kasi po nasanay ka din po sa presensya niya. For some of you, meron din po ako nakikitang hiwalay kayo
o naghiwalay kayo sa first marriage nyo. Kaya po umasa po sana kayo na hindi po kayo lolokohin. Pero ayan po ang nangyari, no? Parang naulit lang po kung ano yung ginawa sa inyo ng inyong mga asawa. Or someday, I see here na meron pa rin kayong hope and faith na mangyayari po na may darating pa rin sa'yo na magmamahal sa'yo ng sobra, pero po magiging maingat ka po, matatakot ka po talaga. And the devil in reverse, magkakaroon ka po ng new meaning sa iyong buhay. No, yan po ang iniiwasan niyang mangyari, na may maka-appreciate po sa iyo na iba, at pag bumalik po siya, wala na po siyang babalikan. So that's it for your second reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below para po alam naman ko po ang inyong mga reaksyon, mga requests, at kung ano-ano pa po, no? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Ayan. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo. And of course, sa aking mga Lady Elena solid and ever loyal na family, friends, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. At ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng pakikinig nyo sa akin dito po sa second reading of the day. No, at alam niyo po, kahit maraming naglalabasan na bagong tarot card readers, I don't know saan sila lahat galing, at nagsulputan sila, na touch po ako na talagang hinahanap niyo pa rin po ang aking channel. So maraming salamat po, and I will be grateful po sa inyong lahat, at grateful po ako sa pagmamahal at suporta nyo. That's why ang promise ko po sa inyong lahat is to give you the same commitment, same loyalty, and same love, no? Sa pagbibigay po sa inyo ng general reading of the day. So, maraming salamat po sa inyong lahat, at ang lagi ko pong payo sa inyo is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Maraming salamat po sa inyong lahat, and I will be back for another set of reading for our final and third reading of the day. Pasensya na po kayo, medyo maingay po sa background dahil marami po kami dito na may mga katulad ko din, na nagbibigay po ng tulong sa mga tao at mission sa ibang tao. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. And I will all see you again on my next reading. Bye!